While searching sa Google ay nakita ko to. This is a picture of the rice terraces sa Mountain Province. And while I'm in awe sa ganda nito, ay merong pumukaw ng aking atensyon. Isang bahay na nasa gitna at walang kasama. Saan kaya mahanap ang bahay na to? Bakit mag-isa lang siya? At anong meron sa loob niya? Driven by that curiosity, sinama ko ang aking team at bumiyahe kami from Manila to Mountain Province. A 12-hour ride turned into 17 hours dahil sa sobrang daming nangyari. Dead on the spot ang tatlong individual. Walang katapusang zigzag. Hanggang sa makarating kami sa Buskalan, not knowing na dito pala talaga mismo nakatira si Apo Wangod. Pero wala sa lugar na to ang hinahanap natin. Pero buti na lang ay may nagbigay sa amin ng koneksyon kung saan ito mahanap. This is episode 2 of Overnight sa Loneliest House sa gitna ng Rice Terraces. What's up guys? So ngayon, binabaybay na natin kanina pa yung contact na binigay sa atin. So from Ate Belen ay binigyan tayo ng contact na yon, which is si Kuya Chen. Pero ang pinakatanong dito sa binabaybay nating lugar is si Kuya Chen na ba talaga yung makakatulong sa atin para ituro kung saan natin pwedeng puntahan yung pinakamalungkot na bahay dito sa Rice Terraces. Ay, hello po Kuya. Good morning po Sir Joseph. Saan po pwede mag-park po yung sasakyan? Diyan na lang, pasok. Uy, gastog. Wow! Kailangan natin palipadin yung drone. Mukhang eto na yun, tol. Guys, nagpalipad kami ng drone shot. Ngayon, yung hinahanap natin sa Google na picture, parang ito na yun, pre. Parang ito na yun, pre. Ito ang litrato na meron tayo ng hinahanap natin. At nang mag-drone kami, ito nga ang nasa mismong picture. Pero ang tanong, pwede kaya tayong mag-overnight dito? Ito na yun guys. Pipicturean natin siya para i-explain natin ngayon kay Kuya na, Kuya, ito pong bahay na to, pwede po ba namin tong mapuntahan? Kasi hindi ko alam pre kung alam ni Kuya eh. Kung na-explain ba ni ate? Ang sabi nila lang, pumunta kayo rito, mag-picture, gano'n na. From Manila po kami. Ano po, nagbablog-vlog po kasi ako. Meron po kami nakitang bahay sa Google na gusto namin puntahan. Na nung drone po namin kanina, nakita po namin yung bahay na gusto namin puntahan. So, ito po yung bahay na gusto namin puntahan. Hindi ba yan? Okay lang po. Kahit ano po yung meron dyan, ang goal po namin, makapunta po. Tapos po, siyempre po, kung hindi po sa atin yan, no? Magpapaalam pa po, no? So kung makapagpapaalam po tayo doon, ang gusto po sana namin, mag-stay po kami dyan hanggang madaling araw. Bukas po ng alas 6 yung uwi. Yeah, yan ako mag-guide sa inyo para. Pero posible po na mapuntahan. Oo, sure. Palakpakan pa rin! Finally, makalipas ang ating malayong paghahanap, nasa palad na natin nang malapitan siya. Pero sa ngayon, kailangang maghanap ni Sir Joseph kung sino ang pwedeng sumama sa atin papunta doon. Okay guys, this is it. Papanik na tayo kung saan man yung bahay na yun na nakita natin sa Google. Pero syempre, kasama natin ang team. Nasaan na yung last nating member? Ang bago nating crew. Yun! Palakpakan natin si Ron. Guys, lahat ng mga drone shot na nakikita nyo, si Boss Ron ang mayroong pakananon. At meron tayong ano ngayon, pare, FPV. Pero meron pa tayong huling-huli. Ito na pare, special from Maligkong. Ito na. Kumbaga may kasama tayong lokal. Makalipas nga ng ilang minuto ng paghahanap ng kontak ni Kuya Joseph, ay nakahanap na siya. Ito na siya! Si Ate Joy! Ate Joy! Ate Joy! Guys, kasama natin si Ate Joy dahil siya ang nagbigay ng Chicken Joy. Okay, tara na! Let's go! Let's go! Sa wakas, eto na ang simula ng ating paglalakbay papunta sa ating misyon. Kaya hinanda na namin ang lahat ng aming dadalhin. At syempre, Sir Joseph,
Nakalis na po Okay, sige. Pwede ba palakpakan natin si Sir Joseph? Big shoutout talaga kay Kuya Joseph. Pwede ba i-comment nyo? Thank you Kuya Joseph. Dahil nasabi niya din nga na nakapagpaalam na din siya sa may-ari ng bahay na pupuntahan natin. Pre, na-excite na ako, tol. Pangarap ko to, tol. Sobrang tagal ko na talaga, tol. Nung simula nung makita ko yun, pre, hindi na mawala sa isip ko eh. Dati nga, tol, gusto ko magtayo ng dun McDollibee. Yun yung gusto kong gawin doon. Gusto mo talaga mangyari. Kasi wala tayong customer eh. Oo, Kasi- paano bibili? Oo. Pre, may rainbow, tol, oh. Wow. Alam mo ba yung mga kulay na rainbow? Kung ano yung kulay nun? Ano yun eh? Roy G. Bib. Nakaalala ko, pre, grade school kami. Red, orange, yellow, Roy G. Green, violet, indigo, blue. Roy G. Bib. It's official, pre. Lumalakad na tayo sa Mount Terraces, tol. Tignan mo, tol. Tsaka yung ginawa nila dito, pre. Gumawa na talaga sila ng mga daan, tol. Kasi ngayon talaga yung buhay nila eh. Nagtatanim sila dyan, pre. And speaking of pagtatanim, ano nga ba talaga ang history kung bakit nagkaroon tayo ng mga rice terraces? Ang rice terraces, ayon daw sa mga bagong pag-aaral ng mga archaeologists, ay posibleng ginawa noong 1600 taon. Unang nabuo at pinakilala ang terraces sa Ifugao sa mga lugar tulad ng Banawe at iba pa. At dahil sa sobrang ganda at talino ng pagkakagawa nito, na-inscribe ito ng UNESCO bilang Rice Terraces of the Philippine Cordilleras bilang World Heritage Site. Pre, alam mo ba na dito sa maligkong rice terraces, hindi mga kalabaw ang nag-aararo, pero mga tao. Kasi yung iba, walang kalabaw. Yan, tingnan mo si ate, pre. Nagsasaka siya, pre. Pre, yan yung talaga mga pre, saludo, pre, sa mga magsasaka. Sabi nga sa kanta, pre, diba, magtanim ay di biro, maghapong nakayoko. Kung nahihirapan tayo sa mga trabaho sa Manila, ano pa yung mga trabaho nila? Kaya dapat lagi tayo maging grateful, pre. Hindi ako makapaniwala na ngayon ay naglalakad na tayo mismo sa mga rice terraces. Isang pangarap na natupad dahil ng mga bata tayo ay nakikita lang natin to sa libro at palaging dinodrawing. Yun na ba yung gusto natin puntahan? Grabe, guys, ayun o. Ayun siya, ang liit eh. Ang questionable dyan, anong meron doon? Alam mo, pre, saan ako na-excite? Feel ko kasi walang kapitbahay doon, pero sana may hayop na nandun. Kasi natatanda mo dati, may nakasama tayo na si Cardi B. Sana may hayop doon. Eh paano kung ikaw na lang yung hayop? Tawa ko to. Ate Joy, matagal na po ba kayong nag-guide? 2 years na. Saan po kayong mga nag-guide? Dito lang. Papunta pong Mount Copapey. Mount Fato, tsaka Kupape. Mount Fato. Dito sa Terraces. Meron na po ba kayong pamilya, gano'n? Meron. May dalawa na akong anak. 10 years old at tsaka 2 years old na. Ano pong pangalan nila? Shoutout natin sila. Clint Hyber at tsaka Gavin Rio. Oh, yus. Clint Hyber at Gavin Rio. Shoutout sa inyo, guys. Kasama natin si Ate Joy. Literal na joy kasi naging blessing siya sa atin dahil nagmamadali na tayo, di ba? At bigla agad siyang dumating. Thank you, Ate Joy. Patuloy lang ang paglalakbay ng grupo pero may hirap din dahil para kaming nasa isang maze. Lakad, liko, akyat at parang may nagbabadya pa. Parang kumukulimlim, no? Pero ganun pa man, sabi ni Ate Joy ay malapit na raw kami. Sa mga oras na to, ang tanong sa isip ko ay, ano kaya talaga ang meron dito? Ano kaya ang dadatnan namin pagdating doon? At hindi na nga namin namalayan. Tama ba itong nakikita ko, pre? Eto na siya, pre. After ng mga ilang oras na pagdadrive. 11 hours na kaming nagdadrive. Ito yung ultimo pati pag-upo, nakakapagod na. Maligaw-ligaw pa. Nilalagay tayo sa dead end. So may na-aksidente kanina. Guys, hindi to totoo si 6 hours and 40 minutes. Banda uli parang bangungot, pre. Nandito na tayo, man. Ito na yun, tol. After nga lang ng mahigit 1 oras, ay nandito na agad kami. Finally, malalaman na natin kung ano ba ang meron
sa loob nito. Guys, nandito na ata tayo, pre. Yan na siya, yun. Guys, dito na tayo, guys. Ano yun? Shock! Nakakatakot. Scarecrow man. Yan po ba talaga yun? Oo. Ayan po, wala na pong iba. Wala na. Kasi po parang ano eh. Ano ba to? Halloween special? Bakit kaya merong scarecrow sa bahay na to? At ano kaya ang meron sa loob nito? Wow! Gusto ko lang sabihin na sa December 17 ay magre-release na tayo ng bagong merch! Wow! Pasensya na kayo kung nagulat namin kayo dahil gusto ko lang din kayong gulatin sa isang balita na all of you guys nang nakapanood nito, I will give you an early link. December 17 yung release pero ngayon pa lang makakapagpa-reserve ka na. May Google Docs dyan. Alam mo kung paano gamitin yan. And sa first 2 hours ng video na to, lahat ng nasa loob ng first 200 comments ay magkakaroon ng chance na makasama sa ating raffle na free merch. Kaya ngayon pa lang ay mag-comment ka na. Back to the video. May scarecrow, man. Halloween special pala to, bad. Check natin to. Ano yun? Te, ano po ba to? Ano po bang meron dito? Yung mga nakalagay dyan, yung mga ginagamit na sa pagsasaka. Tapos yung mga damit na Ba't po may mga ganun scarecrow? scarecrow Para saan po yan? para pang ano ng mga ibon. Mga ibon. Te, ingat ka te ah. Te Joy, mawala na kami ng Joy. Naalis ka na. Ingat din kayo dito. Guys, say bye-bye to Ate Joy! Bye, Ate Joy. Ingat po. Ganun na nga at iiwan muna tayo ni Ate Joy. Pero bukas ng 6 ng umaga ay babalik din siya dahil ang goal natin ay umabot ng alas 6 ng umaga dito sa Loneliest House. Pero ang tanong, magkakasya kaya kami sa loob nito? Pre, lumalakas na yung hangin kasabay ng, ayun parang may nagbabadyang ulan, pre. Ulan na yan, tol. Doon sa part ng lugar na yan. Eh, ang ulan gumaganon yan eh. Palang palapit ng palapit. Pre, kailangan na natin mag-prepare, pre. Magbabagyo na. Pre, ang liit, pre. Magkakasya ba tayo dito, ban? Dad, paano na to? Dito na tayo eh. Ha? Dito na tayo, tapusin na natin. Eh, kasya ba tayo dyan, boss? Kasi yan, boss. Sa Oras na. Port 28 na, boss. 13 hours pa tayo dito. Kasi pre, ang goal natin overnight at aalis lang tayo dito pag sumumpa na ng alas 6 ng umaga pagdating ni Ate Joy. So, ano boss? Sa tingin mo boss, paano diskarte natin? May shifting, boss. Shifting na. Nang pasok sa loob. Kento di si ate, pre. Oh. 6 tayo, di ba? Oh. Parang sa akin, pinaka-safe. 2 lang lagi nasa loob. 4 na waiting sa labas. Guys, dito ako sa loob. Try lang natin siyang maging malinis na konti para naman convenient tayo. Meron pa kaming 13 hours para mag-stay dito sa napakaliit. Imagine, 6 kami. Hindi namin alam pa paano kami magkakasya. Guys, wow! Dito na nga tayo sa Loneliest House at nagawa natin yung goal natin na nakapunta na tayo dito. At ito pala yung nasa loob. Nasa loob na. Nandito na nga tayo at nakita na natin kung ano ba talaga ang meron sa bahay na nakita natin sa Google. Ito pala ay ginagamit nilang tambayan at tambakan ng gamit pag sila ay nagsasaka. Matagal-tagal na din daw itong hindi napupuntahan, sabi ni ate. Mahaba-haba pa ang gabi at meron pa tayong 12 oras sa pag-i-stay natin dito.
Kaya kailangan pa namin malibang at meron akong naisip. Ang galing ko. Guling ito na. Tali. Nadaanan lang. Kukuha Go. Parang pusit ka. Ano kasi yung papatawa? Huwag ka mga patawa kasi 30 seconds. Ipan lang, Shamdura. Hindi kaya, boy. Hirap na palaro natin, guys. Walang nanalo. It's already 8 o'clock at ilang oras na lang tayo dito? 10 hours. 10 hours pa. Dami pa natin gagawin pero dahil 8 na, it's dinner time! Wala yan, pre. Nasaan ba? Sinabi. At sa sobrang pagod nga sa lahat ng ating pinagdaanan ay nakatulog na kami. Kahit sobrang siksikan ay pinilit naming makapagpahinga. It's official, guys! 6 a.m. at the loneliest house dito sa Maligkong Rice Terraces. Good morning, people! Nakikita mo ba yung nakikita ko? Si Ate Joy na ata yun. Si Ate Joy na yan, pre. Ate Joy! Hello po. Gusto tulog. Okay naman po. Masaya po dito sa pinakamalungkot na bahay. Ay, stay dyan. Nakakulay pink ka. Kitang-kita ka sa Rice Terraces, ah. Dahil nga nandito na tayo sa palayan, ay hindi ko na pinalagpas na ma-experience ang pakiramdam ng pagtatanim. Guys, ang lalim. Aw, paano to, te? Paglubog pa nga lang namin ay hindi ko na alam kung paano kami makakapaglakad pa. Nagtatanim ka rin, te? Oo. Guling, no? Kaya pinakita mismo sa amin ni Ate Joy kung paano ito ginagawa. Ito, binabawasan. Oh, ganoon. Wow. Pagkatapos ni Ate Joy ay sinubukan ko na. Habang nakalubog nga ang paa hanggang binte, may pakiramdam na makati siya sa balat. Nakayuko, so masakit sa likod. At gagawin mo to habang dapat alam mong mabuti kung saan mo nilulubog ang mga tanim at ginagawa nila tong maghapon. Sa isang mukhang mababaw na misyon na maglaan ng oras para hanapin ang isang bahay na nakita lang natin sa Google, di ko akalain na malalim pala ang mga bagay na matututunan natin dito. Habang nagninilay-nilay ako sa ganda ng Rice Terraces, lalo kong na-appreciate ang hirap ng mga kapatid nating magsasaka. Hindi pala basta tanim at ani lang ang buhay nila. Ito ay araw-araw na pakikipaglaban sa panahon, sa pagod, sa sakit ng katawan, at sa pag-asa na sana'y may bumili ng tama at sapat ang kita para mabuhay sila. Sa magarbong buhay sa syudad, may isang bahay sa gitna ng Rice Terraces ang pinagpapahingahan ng isang pagod na magsasaka para itaguyod ang kanyang pamilya.